Hi guys! Welcome back po muli to another reading. Ang ating pagbasa ngayon bilang andito tayo sa buwan ng Hunyo, wedding month na matatawag. So yung topic question na ating bibigyan ng pagbasa today ay iiwanan natin nang may patanong na sa kanya ka ba ikakasal? Para po ito sa mga couples or in a relationship. Ayan, tatagal ba kayo pero hindi ikakasal? Kailan ka ikakasal? Anong possible date? Na later on sa bawat science ay mag-iiwan tayo ng year bracket. Okay? Kung kailan possible yung wedding. This is a love reading in the next 12 years. From 2023 to 2035. Ano nga bang ilang ganap or maaring ilang challenges? O pwede nyo pang pagsamahan at pagdaanan together ang haangat sa baraha. Anong mensahe ang kailangan mong marinig ngayon? Again, this is for those in a relationship or couples na, okay? Pero kung single ka man ngayon, maaari rin naman na makinig. Pero kung hindi nais, okay lang din naman po na skip ang video na ito. Balik na lang po tayo kapag may jowa na tayo. Or may shota na siya rin. Hindi. Kasi nag-iwan tayo dito ng ilang information din in regards astrology. Kaya yung year bracket natin is 12 years. 2023 to 2035. Hello Leo, ito na po ang inyong reading. Sa kanya ka ba ikakasal? Para sa mga couples in a relationship, love reading po tayo in the next 12 years. Okay Leo, kuha na tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Leo, anong may iwan natin para sa kanila? Message. Okay, may umaangat. The Page of Swords in reverse. Lagay lang natin sa pinaka-center. Ada pa tayo dyan. Ayan, control na. Na lumabas. Okay, spread lang po natin. The Six of Wands ay narito. High Priestess reverse. Oh my. Okay. Parang almost ganito yung possession ng Cancer kanina, pero nakakuha tayo ng ilang reversal rin. Kung mapapanood niyo yung Cancer, ganito yung possession talaga. Kaya lang naka-reverse kanina, yung naka-upright sa inyo reverse yung ilan. Pero sinabol natin itong mabuti, bago pa man tayo magsimula at matapos, sa bawat reading ay sinashuffle po natin itong mabuti. Okay, 5 of Pentacles reverse, 7 of Pentacles, the Empress card, 8 of Wands, in the World. Okay. So, Leo. Okay, Leo. Guys, keep in mind na tayo po yung general message. Hindi natin to tatamisan, pero naway wag lang din po lalaliman yung ilang messages na mamention ni Moonchild. At the center of your cards, meron ako nakikita ditong pagmamadali. Or pakiramdam na kailangan mong magmadali. Or pakiramdam na parang ikaw ay nahuhuli. Or merong gusto talagang marating in life na magandang quality na pwedeng umangat sa'yo or dito sa relasyon na meron kayo together. Okay? Possibly, kaya merong pagmamadali ay dahil meron kayong gustong gawin, puntahan, marating, o meron gusto kayong mabuo. Okay. The Empress card, this signifies pregnancy kasi pagdating sa dito sa tarot reading o sa tarot cards rather. Pero yes, meron maaring mabuo sa mga susunod na taong ito. For some of you, Leo, mabuong baby, merong baby blessing sa inyong pagsasama. Pero dito, syempre, pakaakibat nito yung ilang struggle na pwede nyo kaharapin sa relasyon. Una na dyan, may kaakibat, syempre pa, sa pera. Okay? Or even dito sa travel for some of you. Maaring yung kahit hindi naman laliman, okay, yung bawat messages, kahit sa simpleng yung struggle ay nasa isang long distance relationship. Kailangan nyo munang mag-separate or maghiwalay at one point dahil dito rin sa ilang pangarap nyo pa sa bubuin yung pamilya together. Kung nandito na yung pang long term, naisipan ninyo sa totoo lang, maaaring merong struggle sa relationship or personal relationship. At merong iba-ibang hugot kasi dito. Pero kung aking i-base dito sa pinaka-center ng iyong baraha, for some of you, Leo, parang
ang dami pang gustong gawin. Yung pagmamadali in terms of your own life bilang isang individual sa trabaho or kung ikaw ay isang estudyante pa lang right now, especially parang ang dami pang pwedeng mangyari. May pagka-intense tayo nakikita dito with Six of Swords na katabing-katabi niya. Parang ang ilan ay maaaring manghibabaw yung pakiramdam na mawawalan kayo ng control over your own life. Kasi nga, parang gusto niyo na lang, parang higit kayong magiging futuristic sa mga susunod na taong ito mag-isip. Na, syempre, paisipin mo na yung pagbuo ng pamilya at maaaring ang ilan ay yung mga yung superiority. Ito pong ilang quality na na-mention or messages ni Moonchild ay maaaring mag-reflect sa'yo, Leo, or sa iyong kapareha. Okay, reversal energy po tayo every time. Pero yun nga, yung parang somehow parang naka-lock up. O yung feeling na stuck up kayo at one point sa relasyon na ito, na ayaw niyo yung ganon. Parang gusto niyo pa rin pangibabawan kayo ng freedom kahit andito kayo na sa isang relasyon. Or for some, may pagka-intense dun sa part na pagprotekta dito sa pagsasama. Na halo-halo yung pakiramdam. Maaaring dyan yung pagsiselos or pagiging possessive or obsessive ng isa sa inyo. At dito merong aangat na paghihirap. It could be mentally, emotionally, or even financially. Parang meron kayong hindi pagkakasunduan at one point na very normal naman po sa anumang relasyon. At dito, maaaring panghibabawan kayo nung tahimik na lang. Pagkakaroon ng tahimik na pamumuhay. Yung hindi na lang kayo magiging masyadong vocal sa inyong nararamdaman. O hindi kayo magiging expressive sa inyong relasyon. At hindi yun magiging okay. Siyempre dapat buo kayo sa isa't isa. Dapat nagiging open kayo sa maraming bagay. Pero, dahil nga ang isa sa inyo ay maaaring may pagkasobra kung paano nyo panghawakan ng isa't isa, ay mawalan ng gana ang isa. At mag-explore pa doon sa mga personal niya pang gustong makakonekta or marating in life. Minsan banggitin yung ilang messages, pero patuloy na merong movement kayong mararamdaman sa inyong relasyon. Meron kayong kakaharapin, ups and downs, highs and lows ng buhay. Maaring merong ilang issue or drama kayong kaharapin at one point, Leo. At dito maaring merong umangat na bagong kayo kung paano nyo panghawakan ng relasyon na parang hindi nyo akalain na kayo ito. Okay, dahil eto nga, dito umiikot yung inyong buhay sa inyong pagsasama. Na meron kayong magagawa or itong inyong kapareha na hindi nyo asahan. Okay? Other messages na mention ko yung about sa pregnancy, yes, para sa ilan, okay guys, keep in mind na napakalawak po ng maaring makapakinig nito. Ang ilan ay makakabuo. At yun nga, kaakibat noon yung ilang struggle pa rin na hindi mawawala. Siyempre, yan yung pagtutuunan nyo. Yan yung bubuhayan nyo. Pero for some of you, okay, merong paghihintay din kasi dito. Merong pagmamadali. Merong pressure mula sa mundo na pwede kayong maramdaman. Dahil maaaring ang ilan naman ay merong struggle na may kaugnayan sa bata. Okay? Or sa pagbubuntis. Hindi po isang medical advisor or health professional ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po ito. Pinabase natin ito sa ilang cards lamang. Pero yung pressure ng mundo, maaaring maramdaman po yan ng ilan sa inyo. Na dapat ganito kayo sa isang relasyon, ganon. Or dapat ganito ka na. Ang dami yung tumatakbo sa inyong isipan just because pakiramdam nyo ay nahuhuli na kayo. Maaaring merong ilang frustrations, confusion kayong maramdaman dahil dito sa hindi nyo parang walang kasapatan or meron kayong hinahanap or merong kulang. Kumbaga present or magiging present yung dissatisfaction. Merong hindi masasatisfied. Uulitin ko po, maaaring ito ay may kaugnayan unang-una na dyan sa inyong kapareha. Sa tinatakbo ng relasyon na may kaugnayan sa pera. Okay? Kung paano kayo mag-grow pa sa isang business or sa inyong career na may pagka-pressure. At siya minsan, maaaring yan yung isa sa mission or patuloy yung challenge na kakaharapin together. And it's up to you guys kung makakasurvive or
makakayanan nyo ito. Ito ay nakadepende na kung paano nyo pangahawakan ng inyong relasyon or pagsasama. Okay? Ayan, tayo po ay malulobat. Magpapalit lang po ako ng bat, Leo. Ayan, tayo po ay nakapagpalit na ng baterya. Ayan, yung ilang struggle, guys, Leo, na it's up to you na kung ayan, sumasang-ahin po ang mga manok. Nasa sa inyo na kung paano nyo pangahawakan ng inyong relationship. Kung ipaglalaban ba hanggang dulo. In the next 12 years. Patuloy na meron namang movement, pero kaakibat niyan ay yung ilang pwede nyong kaharapin together, yung ilang challenges o ilang pagsusulit na nakabase na sa bawat pag-aksyon or desisyon na inyong gagawin in life. Pero if ever at one point mag-reflect man itong ilang struggle na ito, challenges, huwag kayong magmadali lang, okay? Isa-isa lang. Lalo pa kung meron kayong kaharapin na problema or at one point parang nalilito kayo or ma-confuse kayo kung anong dapat gawin. Isa-isa lang. Huwag niyong iwanan yung isang problema or huwag kayong gagawa ng isang problema na hindi niyo kinakaharap muna. I mean, kasi maaring meron ditong ma-stuck or hindi siya maiwanan ng tamang closure kasi nga hindi naging maayos or hindi kayo, kasi meron tahimik lang din dito, hindi kayo nag-uusap ng maayos, kaya parang maaring baliwalain nyo yung, kahit sa simpleng pag-uusap lang ito, napakahalaga nun sa isang relationship. So, communicate with your partner kung ano yung mga saloobin nito. Kasi maaring merong umaangat na isa sa inyo, at dito parang hindi na nakakapagsalita yung isa. Kahit sa ano lang, simpleng ano lang ito bagay, okay? So, pag-usap, balance sa relasyon, na hindi madali, pero ay nyo mapanghawakan. Merong travel, kung hindi ko na-mention. Patuloy na travel, so for some, nasa isang long distance. Or at one point, dadaan kayo sa point na yon na kayo paghihiwalayin ng ilang pwedeng desisyon or pag-aksyon na may kaakibat sa trabaho, especially. At yan yung ilang, or isa rin, so pwedeng maging challenge para sa inyo. Okay, ay pa tayo dyan. At sa mga Leo, final message, War and Peace. Sabi ko nga, meron ditong conflict, drama, issue na pwedeng pumasok sa inyong buhay. Pero, kung meron mang problema, nagagawa naman ng solusyon ito, huwag niyong hayaan na ang problema ay mananatiling problema. Huwag niyong takasan. Pag-usapan, war and peace. Okay? And accession. So, may pag-angat. Actually, meron ditong personal success, transformation. Kasi nga meron kayong habulin meron kayong gustong gawin. Financially, magiging maayos naman ang lahat. Kasi nga ilalaban nyo With the center of your coins, andyan yung lahat ng gusto nyong gawin. Or naisip nyong ideya. Sa mga susunod na taong ito, punong-puno kayo ng plano. Okay? Na meron pang long term para sa inyong mahal or pamilya. Pero sana pakinggan nyo rin, okay? Hindi naman tayo perfect. May mga pagkakataon na kahit hindi naman natin intensyon na makasakit or reversal tayo guys, sumaring mag-reflect nga ito sa'yo or sa kapareha mo. Pero, ayun lang, mag-usap. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, huwag kang magmadali at pag-usapan. Assession dahil merong pag-angat, may pagtaas pa sa inyong buhay. Kung sasagutin ko po, kung sa kanya ka ba ikakasal, ay hindi imposible. Kasi meron pang mag-a-add dito. Merong dadagdag sa pamilya or ngayon pa lang naramdaman na ito ng ilang Leo. Merong baby blessing na dumating at dyan kayo higit na magtutuon. Pero kaakibat niyan, okay, sa mga susunod na taong ito, ay yung struggle pa rin. Na very normal sa anumang relationship. Okay, pero may pag-angat dito Merong magliliwanag sa inyo. But at the end of the day, it's all up to you kung ano itong higit niyong bibigyan ng pagliwanag sa inyong buhay. Magkaroon man kayo ng ilang laban, war, ilang struggle, conflict, difficulty sa inyong relasyon. Sa huli, merong magliliwanag dahil mapupunan yan ng katahimikan. Okay, ng peaceful resolution sa inyong pagsasama. But at the end of the day, nasa inyo yan. Kasi ang daming gustong iparating ng cards, ang lawak. Ang daming gustong marating, nagmamadali pangangilan. Pero sana huwag kayong magmadali, take everything one day at a time, Leo. So, medyo 50-50 ako sa inyo.
Leo, kasi andito yung struggle, to be honest, pagdating sa inyong relationship or partnership area. Para kung pangingibabawan kayo, okay, nung pagtaas, pag-angat, dun sa may kaliwanagan sa inyong buhay relasyon. At pipiliin nyo pa rin na bumuo, okay, at punan yung ilang kakulangan or higit na bigyan ng atensyon yung nabuo na or kung anong meron na ngayon kayo sa isang relasyon, then maring panindigan naman ito ng ilan. The world is a great sign na dito iikot ang inyong mundo sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong kapareha. Pero syempre pa, hindi natin masasabi dahil sa ilang pwede nyong pagdaanan na struggle, okay, or sa ilang confusion or kabagalan na pwede nyong ma-encounter sa mga susunod na taong ito. It's all up to you, Leo. So, ito na. Magsashare ko ng ilang year bracket, Leo, kung saan ay higit na mag-highlight or magbibigay diin ng iyong buhay relasyon, pag-ibig at pamilya. Please be reminded that this is not an assurance. Kakarampot lang po ito na impormasyon, napakalawak po ng astrolohiya. Isa pa, I can see your whole chart from here because we all have our own different unique chart when it comes to astrology. Pero atin na lamang kung itong sinilit ng bahagya mula sa planetary transits or movement ng ilang planeta in the next 12 years. Ngayon, kung hindi ka man mismo ang ikasal sa mga mention kong taon, Leo, then maaaring isa ito sa miyembro ng pamilya or malapit sa iyong puso. At kung hindi man po ito yung taon na ikaw ay makapag-asawa talaga or totally ay kakasal sa may dambana, then probably sa mga taong ito na aking mababanggit ay merong isang taong naangat at tatatak sa'yo. At matatawag mo itong true love or soulmate. And it can actually be in the form of a friend or a lover. So from year 2026 to 2027, 2029 to 2030, 2030 to 2031, 2032 to 2033, and 2024 to 2025, Leo.